bahay dyan sa Forbes Park. Anyway, gaya na aking sinasabi, matapos na ilantad at i-expose ang mga diskaya na 25% ang napumunta sa lahat ng mga proyekto kay Tambaluslos at kay Zaldico, talagang the only option is to let him go. Dahil yan po ang last minute defense move ng mga Marcoses bago sila tuluyang matanggal. So ang inaasahan nila, pag pinaalis na nila si Tambaluslos at mangyayari po di umano ngayon yan, di itong linggong ito, ay akalain nila maibsan ang galit ng taong bayan kasama pa yung binuong komisyon na na kabahagi rin si Mayor Magalong. Kaya naman itong si Mayor Magalong, bagamat matindi paghanga ko dyan at mayor ko yan sa Baguio City, no? At talagang siya naman talaga nagsiwalat itong mga anomalyang infrastrukturang proyekto, kasama na po yan yung netting na nakikita namin sa Cannon Road at ang tirtumbok po niyan ay yung dating, yung hanggang ngayon po, kongresista, hanggang ngayon ba siya? Hindi na, nag-third term na yan kongresista ng Benguet Province, no? Si Congressman Yap, no? Hinahangaan ko siya dahil meron siyang lakas ng loob at tapang para sabihin ang katotohanan ng nalaman ng taong bayan na talagang matinding pandarabong sa mga proyekto. Pero hindi ko maintindihan ba't siya tumanggap dyan dahil number one, wala pong such thing as an independent commission. Kasi ang iimbestigahan, pinsan buo ng presidente at baka presidente na mismo. Hindi lang po yan. Kinakailangan imbestigahan din ang mga aktibidades ng First Lady at ng kanyang kapatid na sinabi ng ibang mga whistleblowers na ay nasa likod din ng mga anomalyang mga transaksyon na may kinalaman naman sa agrikultura. O paano magkakaroon ng isang independent commission na iimbestigahan ay napakalapit na sa presidente kung hindi ang presidente mismo. So ang aking teorya, dapat hindi na tinanggap yan ni Mayor Magalong kasi yan po ay palamuti lamang. Siya ay gagawin lamang deodorizer ng gobyernong ito para maibsan nga ang galit ng taong bayan. So unang-una, tatanggalin si Tambi para maibsan ang galit. Pangalawa, meron daw independent commission kuno na magsasabi na ilang mga kontratista at mga politiko ang dapat kasuhan. Pero itaga nyo sa bato yan, ha? Hindi magmamadali yan, yung komisyon na yan. Sinasabi lang nila, patuloy kami nag-iimbestiga, huwag kayong mag-alala. Kasi nga, that is a way of taming the people's anger. Diba? Dahil para hindi pumutok ang na parang bulkan pinatubo ang galit ng taong bayan na magre-resulta sa pagchuchugi sa mga Marcoses, yun ang sinasabi nila. O huwag na kayo magalit, ha? Ayan na, si Presidente na mismo ang mahabol sa mga korap sa pamamagitan ng Independent Commission at tingnan ninyo, tinatanggal na niya ang sarili niyang pinsan buo bilang House Speaker. Ay nako, lokohin niyo ang mga ulol. Huwag kami. Unang-una, desperado na kayo kaya nyo lang ginagawa yan. Pero it came too late. Dahil galit na galit na ang taong bayan, nothing that you will do, Marcos Jr., short of resigning, ang mag-iibsa sa galit ng taong bayan. Kung gusto mo talaga hindi magkagulo sa Pilipinas, magbitiw ka na. Yan lang ang paraan. Dahil pag hindi ka magbitiw sa pwesto, talagang bulkang pinatubo ang mangyayari dahil pikang pika na ang taong bayan. At bakit naman hindi sila mapipika? Unang-una, bago pa malantad kung gaano ka talagang terrible ang problema sa korupsyon, mahirap na ang buhay sa Pilipinas. Napakataas ang presyo ng bilihin at walang tigil ang pagtaas ang presyo ng mga bilihin. Number two, wala talagang sapat na trabaho at napakababa talaga ng mga sweldo. Yung mga ayuda na inaasahan ng mga mahihirap, kinukurakot pa ng mga politiko, hindi nakakarating sa kanila. Paano mo pa may explain na 50% plus ang poverty rate natin sa Pilipinas, sandamo ka lang ang ayuda ang pinamimigay? Sabi nga ng European Union, ginamit ang ayuda bilang vote buying para sa eleksyon. Kaya meron na tayong social volcano, mas matindi pa sa pinatubo ang sasabog. At ang aking prediction, sasabog yan sa 21 ng Setyembre. Dahil sa tingin ko, sa kauna-unahang pagkakataon, isinantabi ng lahat ang kanilang kulay at sila'y magsasama-sama na sisigaw, tama na, sobra na ang korupsyon. At bagamat ang mga Marcos at mga Dilaw, ilan sa kanila ay
nakipagsabwatan na kay Marcos at nagagalit kapag isinigaw na Marcos resign, mananaig pa rin sa Setyembre 21 ang panawagan na Marcos resign. Otherwise, magbibigay sila ng lakas ng loob sa ating militar na gawin na ang kanilang katungkulan bilang tagapagprotekta ng mamamayang Pilipino. Too late, Mr. President. Kung gusto mong mapayapa na magkaroon ng pagbabago, voluntarily resign. That way, baka mapatawad ka pa ng taong bayan. Dahil binigyan na kayo ng pagkakataon noong una eh. Noong 1986, walang kahit sinong nakulong sa inyo. Kumbaga, ang sabi na lang ng mga Pilipino, anyway, kalimutan na natin yung napaka-dilim na yugto ng ating kasaysayan and let us move on. And we did. Except that, humingi ka ng pangalawang pagkakataon, binigyan ka, and you blew it. Kaya ngayon, baka hindi na kasing bait ang Pilipino pag ikaw ay linabanan pa ang kagustuhan ng marami na tama na, sobra na, magbitiw ka na. Hindi na po kayo mapapatawad. Ang aking dasal, makulong lang po sana kayo. Pero ang mga pangyayari sa Nepal at sa Indonesia, iba po ang galit ng sambayanan ngayon sa korupsyon. Kaya baka hindi lang po madaan yan sa pagkakakulong bilang parusa. Huwag naman po sana dahil ako'y Kristiyano, ayaw kong mangyari yan. Ang nais ko pa rin, mapayapang mga pamamaraan sa pagbabago ng gobyerno. Kaya ako nananawagan sa lahat, iparinig po natin ang galit natin. Lakasan po natin ating boses. Pero sana po, huwag niyo kakalimutan, tayo Kristiyano. At ang proseso ng pagbabago dapat sa mga mapapayapang mga pamamaraan. Otherwise, wala tayong pagkakaiba doon sa teroristang CPP-NPA na gumagamit ang dahas. E sinasabi nga natin, mali ang gawaing CPP-NPA dahil bawal pumatay ng kapwa Pilipino. At yung sundalo na gagamitin ni Marcos para siya manatili sa pwesto para pasupilin ang karapatan ng mamamayang Pilipino sa malayang pananalita, yan po ay galing din sa hanay ng mga mahihirap. Kaya aking pakiusap, panawagan, magalit po tayo, ipakita po natin ang galit, pero gawin po natin yan sa mapapayapang mga pamamaraan para tayo po ay hindi magaya sa teroristang CPP-NPA na napaka-aktibo rin dito sa Dahig. Yung kanilang mga galamay. So, mga kababayan, I told you so. Na late lang ako ng 1 week. Pero dahil nga kinakailangan nilang isalba ang kanilang mga sarili at manatili sa pwesto, siyempre, sisipain nila si Martin Romualdez. Sa kanilang akalain na pag sinipa si Martin, maibsan ang galit. Hindi po eh. Dahil kita nyo, lalong nagalit ang taong bayan nung ang Malacanang ay naghimasok at gumawa ng paraan para mapalitan ng liderato ng Senado. Galit po ang mamamayan na hindi nabigyan ng immunity si Diskaya. Galit po ang mamamayan na itong si Bryce ay nakuha ni Martin Romualdez dahil ang sabi ni Bryce, hindi raw siya makakalabas ng buhay sa Senado dahil isisiwalat daw niya yung mga ibang senador na alam naman natin ay kabahagi ng demolition job kasi nga sa Senado lumabas ang katotohanan na si Martin Romualdez at Zaldico ang di umano ay kumukuha ng 25% na kickback sa mga maanumalyang mga proyekto sa DPWH. So, I was one week late, pero tama po ang basa ko. Social volcano po ang mangyayari. At kung puputok nga yung bulkan na pinatubo, yan po ay mangyayari sa 21 na Setyembre dahil nagsama-sama na po ang sambayan ng Pilipino, isinintabi ang kanilang mga kulay at least sa issue ng korupsyon, isang sigaw. Tama na. Sobra na. Goodbye, Tambaluslos. Goodbye, Zaldico. May you kiss the rails of the code rails of a jail cell. Sana po makahalik kayo sa bakal na rehas sa inyong mga kulungan. Daan po natin sa legal. Ikulong po natin silang lahat. Huwag po natin sila bigyan ng benepisyo ng madaliang pagkakatapos. Kinakailangan makatikim po sila ng pagkakakulong. Kaya po aking panawagan. Sumabog man ang bulkan, mapayapa po sana at sang-ayon pa rin sa batas. Sama-sama po tayong pumutok sa 21. Kami po dito sa Dahig, meron din kami pagtitipon. Hindi po ibig sabihin ng palibasa wala ako sa Pilipinas, hindi po ako makikibahagi sa pagpapakita ng galit. Papakita po namin yan dito
sa publiko dito sa Netherlands, hindi lang po bring him home ang sigaw namin, ang sisigaw din po namin, Marcos resign, Marcos to jail. Salamat po sa inyong patuloy na pagtiwala. Sana po, wala na pong dahilan para mag-spokes hour.